Kumusta kabayan? It's me RJN Palau and welcome to my podcast. At meron tayong isang guest na magtatanong. Ang una niyang tanong kung kumain na ba daw ako. Opo, kumain na ako. Pero nung nakita kita, nagutom ulit ako. Okay, ano yung katanungan mo about dito sa Palau? Una, 'di ba sabi mo nung nakaraan, bawal mag-fishing. Bakit bawal mag-fishing diyan sa Palau? Siguro kaya nila pinagbabawal yung pag-fishing. Actually, hindi naman talaga siya bawal. Kaya lang, kailangan mong kumuha ng fishing license para ka makapag-fishing. Pero, yung problema naman nun, may mga designated area lang kung saan ka lang pwede mag-fishing. Tapos, may mga klase pa ng isda na bawal hulihin. Kaya, yun yung sabi ko dati sa unang vlog ko na limitado siya. Pwede ka mag-fishing pero kailangan mo ng kumuha ng lisensya. Tapos may mga areas lang na pwede kung saan pwede mag-fishing. Tsaka dun sa tanong mo bakit pinagbabawal nila. Kasi nga syempre ito yung turismo, 'di ba, yung binebenta nila dito. Yun yung pinapangalagaan nila, yung salitang pristine paradise, yung parang paraiso. Saan ka nakakita ng paraiso na sira-sira yung coral reef, walang mga isda, 'di ba? Kaya inaalagaan nila yung mga yamang dagat dito para na rin ma-attract yung mga turista na maghikayat din ng iba. Lalo na ngayon, maipopost nila sa social media, gano'n, no? Makita nila, sobrang ganda pala ng Palau, gano'n. Ang daming isda, iba't ibang klaseng isda. Kaya isa yun sa mga dahilan bakit napakahigpit nila sa pangingisda. Ano pa yung mga tanong mo? Okay. Ano yung pangalawang katanungan mo? Second question is, intended for those who want to visit as a tourist diyan sa Palau. Ano-ano yung mga allowed na water activities diyan sa Palau? Yun. Ang masasuggest ko lang, ay ang mabibigay ko lang sagot sa tanong mo ay diving. Yun yung pinaka kumbaga pinaka best seller nila dito, yung pagda-diving. Kasi nga napakaganda ng mga diving spot dito. Scuba diving, which is nandito ang pinakamagandang mga diving spot dito sa Palau. Kagaya ng Blue Corner, isa yun sa pinaka world famous drift dive, ang Blue Corner. Meron din German Channel. Dito maraming makikitang mga manta rays. Tapos doon naman sa Ulong Channel, andun yung mga reef ng mga sharks. Tapos andun yung malakas yung current doon sa Ulong Channel na yon. Tapos meron din naman sa Blue Hole. Sa Blue Hole, yun yung pinaka gusto kong puntahan kasi merong undersea na cavern side. Yung Blue Hole na yun, meron dun sa ilalim parang kuweba dun sa ilalim. Scuba diving, snorkeling. About snorkeling naman, yung pinaka magandang location spot dito sa snorkeling dun sa Jellyfish Lake. Ewan ko lang kung napanood mo na yun, yung isang lake na napakadaming jellyfish na kulay pink. Yun, dito yun sa Palau. Tapos Milky Way, yun yung parang yun mga naglalagay ng puting buhangin sa katawan kasi paniniwala dito, meron siyang benefits sa health, ganon. Tapos isa pang water activities dito, island hopping and lagoon tours. Yun, yung island hopping naman na yun, iikutin nyo yung buong Rock Island.
Bali may mga istasyon kayong pupuntahan, may mga spot kayong pupuntahan na siguradong mag-e-enjoy talaga yung mga turista. Tapos yun, meron din kayak, paddleboard. Sa paddleboard tsaka kayak, yung alam kong dive shop or isang mga establishmento na nagsaserve ng ganon, yung Nico Bay tsaka Rock Island Lagoons tsaka yung Paddling Palaw. Yan, yung tatlo na yan para sa kayak tsaka paddling boarding. Tapos meron din dito, free diving. Yan, halos lahat ng dive shop dito, lahat ng dive shop nag-offer sila ng free diving lesson. Bali, pwede kang kumuha ng lisensya about diving. Tapos ano pa ba yung mga water activities dito, wildlife watching sa tubig. Bali, parang manonood kayo ng mga sharks, iba't iba ng klaseng manta ray sharks, tsaka dugongs, mga ganon. And then yun, yung Milky Way Bat. Yung Milky Way Bat na yun, bali, isa siyang lagoon na meron siyang white limestone na clay na pwede mo siyang ipahid sa katawan mo. Parang therapeutic prop. Bali, parang yung paniniwala dito, pag pinahid mo yun sa katawan mo, matatanggal yung mga sakit-sakit mo sa katawan. At doon mo rin siya mismo babanlawan. At marami pang iba. Kasi limitado lang din naman yung alam ko. Kasi hindi naman ako gala. Yun, yung pinaka talagang madalas kong samahan na mga water activities is yung Rock Island Tours. Yun. Sana nasagot ko na maganda yung tanong ng caller natin. Ganun kalinaw yung pagpapaliwanag ko. Sa tingin ko, nabigyan ko naman ng konting kaliwanagan yung mga tanong niya. Sa akin lang, kung ano lang yung na-experience ko, yun lang din yung sasabihin ko. Kung halimbawa may mga tanong kayo about Palau na alam ko, yun, isikapin kung halimbawa talagang gusto nyo malaman, hanggang dito na lang muna yung podcast natin. Maraming salamat sa iyo, Miss J ng Masbate. Sa susunod, magre-research na ako para dun sa mga iba mo pang tanong. May pa siyang mga katanungan, kaso medyo limited lang talaga yung alam ko. Susubukan kong i-research yung mga tanong niya para sa susunod na video, gawa natin na magandang paliwanag. Sana nasagot ko yung bakit kaya mahigpit dito yung pagpipishing. Hindi naman siya bawal, pero yun nga, limitado lang siya. Tsaka sana nasagot ko rin yung mga water activities dito sa Palau in case na pumunta ka or yung mga turista na mga Pilipino. Bago ko tapusin yung podcast na to, uulitin ko ulit yung katagang sinabi ko. Sikaping piliin ang mabuti at tama kung gusto mo ang iyong puso ay laging payapa. Thank you.